ng ating pag-aaralan. So kung handa na po tayo, upo ng maayos at sabay-sabay po tayong magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. No? Parang si Pastor Slow-mo. Opo, talagang medyo hinahapit ko lang yung aking energy at hininga para po may deliver sa inyo ang message na ito. At sa biyaya ng Panginoon, matatapos po tayo ng may kalakasan. Amen mga kapatid? So, please bear with me. So, we are now under the series, Charis. Yan, the gift of favor for everyday life. Pag sinabing charis, grace, no, biyaya, or favor. Kaya, ang gusto ng Diyos, lagi tayong bigyan ng pagpapala. Part 31 na po tayo. Wow, napakalayo na po natin. Sabi po dyan, next. The greatest thing that ever happened to us is when, kailan daw po? When we got born again. Tama po ba? Amen. Nung na-born again ka, doon mo na natutunan ang salita ng Diyos, doon mo na namahal ang kanyang mga pangako, at nung ikaw ay na-born again, natuto ka ng sumamba sa spirito at katotohanan. Amen po mga kapatid? Amen. Sabi po rito, ano ang na-born again sa atin? Look at the diagram again. Is it the spirit, the soul, or the body? Ano pong sagot natin? It is in our spirit. Kaya madali na nating sagutin, no? Kayo bang mga born again? Ano bang na-born again sa inyo? Bakit ba kayo tinawag na born again? Kasi na-born again, pinanganak na muli ang aming dating patay na espiritu. Kaya ngayon, buhay na siya. Kaya nakakausap na namin ng Ama sa langit at naging anak na kami ng Diyos na buhay. Can you amen? Maliwanag po ba yun? Okay, next. So, nung na-born again tayo, uupo na lang ba tayo? Hindi po. Look at this. The next greatest thing you need to do after you got born again is, ano po yan? Renew your mind. No? So, saan po ba natin makikita ang ating bagong isip? Let's look at the diagram again. So, yung spirit natin, ano nangyari? Na born again. So, ano na lang po ang susunod nating tatrabahuhin? Our soul or our mind. At ang ating isip ay binubuo ng tatlong bahagi, di ba? Mind, emotion, and will. Ang ating isip, ating pakiramdam, at ating kagustuhan. So, in our soul, kailangan naman natin dito ng renewing of the mind. Amen po ba mga kapatid? So, kung na-born again ka at hindi pa rin nababago ang isip mo, isa lang pong ibig sabihin nun, hindi ka pa tunay na na-born again. Tama ba mga kapatid? Kasi kung na-born again ka na, dapat ang kaisipan mo ay kaisipan na ni Kristo. You get that? Noong nakaraan? At ang gusto ni Lord ay mag-church tayo, magbasa tayo ng salita, maglingkod tayo sa Kanya, at magpuri tayo sa Espiritu at katotohanan. Amen po mga kapatid? Pero kung wala pa rin nababago, check again your born-again spirit. Bakit? Next, seeing God's blessing requires what? Renewing of the mind. Pag sinabi pong renewing, hindi biglaan po yan. Ha? Sabi nga natin, in process. Yan. Proseso po, no? Either yung iba, magsasampung taon na, pero lagnat lang ay hindi pa rin mapagaling. No? So, iba-iba tayo. Pero yung iba naman, kaka-attend lang last week or last year, pero ngayon, tinan mo, kahit na cancer, kaya niyang labanan. Can you amen? Kasi nga, iba-iba tayo ng kaisipan. Ako po, ang isip ko, basta kailangan tumayo ako at maglingkod ako sa Panginoon, at hanggat may natitirang kalakasan sa akin, ako po ay pinanganak para magturo at magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen mga kapatid? So that's my mindset. Kaya po, baguhin natin ang ating kaisipan. So, what does it mean to renew your mind? Next, renew your mind means, everybody, change the way you think. Alisin mo na yung lumang kaisipan. Ano pa? Make it new. Baguhin mo na ito. Hindi nagbabasa dati ng Bible. Ngayon, magbasa ka na. Ano pa? Think new thoughts. Siyempre, dapat may iniisip ka. At hindi po yon puro mga, sabi nga natin masasama, kundi mga manggagandang bagay mula sa salita ng Diyos. Therefore, it means think God's thoughts about you. So what do we do? Next, our thoughts must agree with God's thoughts. No? Napakahalaga po ng prinsipyo na to. Pag yung isip mo at yung isip ng Diyos ay nagtagpo, wala pong makakapigil sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen mga kapatid?
Kaya sabi nga ni Brother Edwin, yung iba pagod dito sa trabaho, pagod sa school, pagod sa gawaing bahay, pero tingnan nyo naman, nandito po kayo. Palakpakan nga natin si Lord, kasi yung isip nyo at ang isip ni Lord, nagtagpo. Kaya nandito tayo ngayon. Amen mga kapatid? Amen. So ano ba yung kaisipan ng Diyos? Next, the Bible is God's written thoughts. So ibig sabihin, we must agree with the Word of God or the Bible. So therefore, next, do not. Sabi nga natin, do not disagree with God. No? Huwag tayong sasalungat. So, ano ang una nating dapat isipin at natapos na po natin ito? Everybody, sabihin nga ulit natin. 1, 2, 3, go. I am what the Bible says I am. So, tapos na po tayo dyan. At ilan po yung I ams na naturo ko sa inyo? 20. 20 po yan. Balikan nyo na lamang po. Next po, ang ikalawang dapat isipin natin ay ito. Ano po yon? I have what the Bible says I have. Ilan po yon? 5 po yon. At ang ikatlo po na dapat nating isipin, ito na po yung ating focus for today. And this is one of the highlight of our lesson. Ano po yon? Sabay-sabay. I can do what the Bible says I can do. Do you believe that? Amen? Kaya mong gawin ang anumang bagay na sinabi ng Biblia na gawa mo na o magagawa mo. Amen po ba mga kapatid? That is a very strong statement. Kasi kung may naniniwala sa'yo na kaya mong gawin, sino nga bang makakapigil sa atin? Tama ba mga kapatid? Ang pinaka-pamosong verse po niyan ay yung Philippians 4:13. Ano nga po nakalagay? I can do all things. Look at that. No reservation. I can do all things through Christ who strengthens me. No? So nakita nyo po yan, kaya mo palang gawin lahat ng bagay. Wow! Bakit? Ando sa naka-red letter, through Christ. Dahil kay Kristo. Amen po ba mga kapatid? So dito, hina-highlight natin, walang imposible sa mga anak ng Diyos. Tama ba mga kapatid? Kasi dahil kay Kristo, pinapalakas niya tayo. Now, today, let me just share with you a bit of hermeneutics o yung pag-aaral po ng salita ng Diyos. Kasi po ito yung tinuturo talaga sa Bible School, pero bibigyan ko lang kayo ng gist or pahapyaw para po dito. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng hermeneutics? Sabi nga natin, hermeneutics. Yun na nga yun. Anong ibig sabihin? Science and art by which the meaning of the text is discovered. No? Ito po yung merong science. Di ba? Pag sinabing science, systematize, organize, body of knowledge. Hindi basta bara-bara. Bakit sumikat ang araw? Siguro dahil walang ulap. Ano? Iniisip natin kagad ano ang nangyari. May art din naman. Hindi yung porke gusto mo nang ibato ang salita ng Diyos kagad ay iahagis mo lang. Bahala na kayo kung anong paliwanag dyan. Hindi po. May art. Sabihin sa katabi, may art. Yan. Ibig sabihin, tatansyahin mo rin no, kung ano po yung pakiramdam at sitwasyon ng mga tao. By which the meaning of the text, ibig sabihin yung verse, bawa John 3:16, yung verse 16, ano nga bang ibig sabihin nito? It is being discovered. Amen po ba? So, yung po ang ibig sabihin nun. Pag sinabing pag-aaral ng salita ng Diyos, it means hermeneutics. Sige nga, sabihin ulit natin, hermeneutics. Very good student. Palapakan nga natin, mga anak ng Diyos. Now, one of the basic principle of hermeneutics, Hermeneutics 101, di ba? Pag sa college, pag sinabing 101, basic po yan. Ano po yan, everybody? The scripture interprets itself. Again, the scripture interprets itself. So sa Tagalog ay ganito. Ang Biblia, ang teksto, ang verse, ipapaliwanag niya ang kanyang sarili. Maliwanag po ba yun mga kapatid? Bawa, nabasa mo. I can do all things through Christ who strengthened me. Anong sabi? You can do all things. Parang hindi naman ata all things. Mali. Ang sabi, you can do all things. That's it. Bakit mo magagawa? Through Christ. Dahil kay Kristo. Ano ginagawa ni Kristo? Who strengthens me. That's the meaning of that verse. Maliwanag po ba yun mga kapatid? Amen. Hindi mo kailangan ipaliwanag, hindi mo kailangan bigyan o dagdagan ng iyong sariling pagkakaunawa ang isang verse sa Biblia. Bakit?
the scripture interprets itself. Siya mismo ang magpapaliwanag sa kanyang sarili. Anong gagawin mo? Ulit-ulitin mo lang basahin at humingi ka ng gabay sa Holy Spirit. Lord, ano ba ang gusto mong sabihin sa verse na ito? Di ba pag nagjo-journal tayo, naalala nyo po bang nagjo-journal? Ano yung dalawang sinasagot natin? What is God telling me about this verse? And then yung pangalawa, how can I apply this verse in my life? Amen po mga kapatid? Kasi kung ang verse ay pinaliwanag mo ayon sa iyong sariling pagkakaunawa, pwede kang ma-out of context. Ibig sabihin po, maliligaw ka. Kaya dahil po dito, marami po ang lumalabas ng mga peke, bulaan na mga pastor. Kasi binibigyan nila ng sariling meaning yung salita ng Diyos. Can you amen? Buti na lamang dito po sa church, tayo po ay nag-hermeneutics. The Bible, the Scripture, interprets itself. Can you amen? Sige nga, palapakan po natin ng Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? Amen. So, para maunawaan po natin ang meaning ng isang verse or text, kagaya ng Philippians 4:13, dapat po ay basahin natin yung, everybody, next po, context. Sabi nga natin, context. Yan. Dapat alamin mo yung konteksto. Ang ibig sabihin po ng context, it is a Latin prefix. Ang ibig sabihin ng con ay with or together. Diba? Narinig nyo na yung chili con carne. Ibig sabihin nun, chili with meat. Karne, meat. So pag sinabing context, kasama ng text. Amen po ba mga kapatid? At may dalawa pong kasama ang text. Ano po yon? Yan dyan sa kaliwa, immediate context. Yung katabi niya mismo. Ano po yon? The preceding verses and the succeeding verses. Halimbawa, ito yung verse mo, John 3:16. Ano ang kanyang preceding verses? John 3:15. Ano ang kanyang succeeding verses? John 3:17, 18, 19. You get that, mga kapatid? So yun yung tinatawag na immediate context. Nasa taas at nasa baba ng verse na binabasa mo. Maliwanag po ba yun, mga kapatid? Pag binasa mo siya, ay, hindi ko naintindihan. Basahin mo yung taas, basahin mo yung baba, para makuha mo yung buong konteksto. You get that, mga kapatid? Ang ikalawa naman, remote context. Ito naman po yung may kwento dito sa isang talata kay Book of Matthew. Hindi ko naintindihan. Yung pala ipinaliwanag sa ibang mga libro, like sa Book of Acts, sa Book of Corinthians, etc., etc. Ang tawag po doon ay remote context. It is the other chapters or other books or the whole Bible. Amen po ba mga kapatid? Maliwanag po ba yon? Amen. Kaya po take note, hindi ka magkakamali ng interpretation sa isang verse kung ikaw ay in context. Sabi nga natin, in context. Yan, hindi po out of context, no? Kasi nasa loob ka, in context, nasa loob ka ng tunay na meaning nito. Are you with me mga kapatid? So pinapaliwanag ko lang para maintindihan natin. So balikan natin yung verse. Philippians 4:13. Everybody, sabay-sabay. I can do all things through Christ who strengthens me. Now, ano nga po ba yung context ng verse na ito? Anong context ng verse 13? Yung immediate niya. Ano po yon? Verse? Nasa taas niya? 13 siya. Ang nasa taas niya ay verse 12. Bakit niya nasabi, I can do all things through Christ who strengthened me? So basahin natin ang kanyang konteksto. Philippians 4 verse 12. Everybody, I know what it is to be in need and what it is to have more than enough. I have learned the secret. Ano yung secret? Be content or be satisfied. Kontento na siya kung anong mayroon siya. So that anywhere, at any time, look at this, I am content. No? Kontento ako. Whether I am full or hungry, whether I have too much or too little. No? Sabi ni Pablo, natutunan ko na ang sekreto ng pagiging satisfied or kontento. Bakit? Kung ako man ay busog, o ako man ay gutom, kung ako man ay maraming natatanggap, o minsan walang nagbibigay, sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? Bakit niya nasabi ang verse 13? Kasi doon sa mga nararanasan niyang hirap at ginhawa,
sa kanyang buhay. Busog man o gutom, maglilingkod pa rin itong si Apostol Pablo. Amen po ba mga kapatid? Kayo po ba? Baka kumalam lang ang inyong sikmura. Magkagalit lang kayo ng inyong kapamilya. Maglilingkod pa rin ba kayo sa Panginoon? Bakit? Ano yung sabi niya? I can do all things through Christ who strengthens me. Can you hear amen? So next slide, sabi po dyan, I can do all things. Next po. Ano ang ating na-highlight dito ngayon? Next po, pakibalik. I can do all things through Christ. Sabi nga natin, through Christ who strengthens me. No? Bakit ba natin nagagawa ang mga bagay na yan? Sa pamamagitan ni Kristo na nasa atin. Is that true mga kapatid? Totoo po ba yan? Amen. John 15 verse 5, sabi mismo ni Jesus, yes, Jesus, I am the vine and you are the branches. Those who remain in me and I in him will produce much fruit. For, look at this, apart from me, hiwalay kay Jesus, anong sabi? You can do nothing. Ito naman yung opposite. Hiwalay kay Kristo, wala kang magagawa. Do you acknowledge that, mga kapatid? Amen po ba? Ikaw ba'y naniniwala na kapag wala si Lord sa iyong buhay, wala kang magagawa? Amen. So, kung ganun pa lang ating kaisipan, dapat hindi natin pinababayaan ang ating relasyon at ang ating paglilingkod kay Kristo. Can you hear amen? Amen po ba? Parang sa ating mga magulang, Lord, pag wala yung magulang ko, hindi ko alam kung makakapag-aral pa ako. So anong ibabalik mo sa iyong mga magulang? Mag-aaral kang mabuti, maging masipag ka sa bahay, at maging mabait at mabuti kang anak. Tama ba mga kapatid? Kasi ayaw mo kagad sila na mawawala sa iyong piling. Are you with me mga kapatid? Apart from Jesus, you can do nothing. Are you still here mga kapatid? Amen. So, renew your mind and agree with God. Let's declare. Again, 1, 2, 3, go. I can do what the Bible says I can do. At may 5 po akong isi-share sa inyo tungkol po sa bagay na pwede nating gawin for this lesson. Number 1. Next po. I can do what the Bible says I can do. Number 1, everybody. I can live godly. Kaya ba nating mamuhay ng may pagiging makadiyos sa ating buhay? Na minsan kahit nagkakamali talaga tayo, nagiging pangit ang ating testimony, pero I can live godly. Bakit? Dahil kay Kristo. So question is, next, how can we live godly in an ungodly world? No? Paano ba tayo mamumuhay ng may kabanalan at pagiging makadiyos in an ungodly world? 1 John chapter 5 verse 19, sabi po diyan, we know that we are children of God and that the whole world is under the control of the evil one. No? Alam natin, anak tayo ng Diyos. Kaya lang, nasa mundo pa tayo. Tama ba mga kapatid? Kaya nga nagkakasakit tayo, nagkakaproblema, at nagkakaroon ng mga bagay na hindi natin maunawaan. Why? Because this world, ang mundong ito, ay kontrolado pa rin ni Satanas. That is why kailangan lagi tayong nagpe-pray. Amen po ba mga kapatid? Or else, sabi ng iba, hindi mo na kailangan mag-pray kasi lagi kang ingatan ni Lord. Oo nga, iniingatan ka ni Lord, kaya lang si Satan minsan ay pumapasok sa isip mo, kinakanti ang iyong katawan, kaya minsan ay nagkakaroon tayo ng problema sa ating sarili. Amen mga kapatid? So you need to be always covered by the precious blood. Kasi nandito pa tayo sa mundong ibabaw. Is that clear mga kapatid? Halimbawa, umalis ka ng bahay. Sabi, umalis ako ng bahay. Kaso naiwanan ko ng, hindi ko nabunot yung plancha. Ano ang sasabihin mo? Okay lang yan, iingatan naman kami ni Lord. Uuwi ka o hindi? Uuwi, hindi? Uuwi. Kasi nandito ka pa sa mundong ibabaw. And in this world, in control si Satanas. Pwede niyang tupukin, sunugin ang bahay mo. Is that clear mga kapatid? Maliwanag po ba? Pero alam mo, anak ka ng Diyos. Not unless na, Lord, sige, pag nawala yung bahay ko, kunin mo na rin ako. Pero kayo, minsan, pag nagka-problema nga tayo, dinadamay nyo pa ang Diyos eh. Samantalang ikaw ang nag-iwan ng saksak ng plancha. Maliwanag po mga kapatid?
Okay. So, paano tayo mamumuhay ng may kabanalan dito po sa mundong ito na napaka-gulo o hindi po makadiyos? Romans 6:14, sabi diyan, "For sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace or biyaya." So, ang kasalanan po ay hindi na naghahari sa atin. Amen po ba mga kapatid? Nagkakasala. Sino sa inyo nagkakasala pa rin nung na-born again? Taas nga kamay. Ay, salamat. Wala pa pala ako sa langit. Amen? Pero, iba yung sinasadyang magkasala. Tama ba mga kapatid? Kasi pag nagkasala ka, halimbawa ay nakapagbanggit ka ng masamang salita, ay, sorry Lord, hindi ko na ulitin. Tama? Hindi ka tulad dati na, puto bungbong, puto kutsinta, so wala kang pakialam, lahat kayo dyan. Dinamay na lahat. Tama ba mga kapatid? Ibang-iba na. Sin shall not have dominion over you, for you are not under the law. Ano yon? Law of sin and death. Pag ikay nagkasala, mamamatay ka, hindi na, may buhay na walang hanggan ka na. But you are under grace or biyaya. Ang Greek word po ng salitang dominion ay, next po, it means kureo. Sabi nga natin, kureo. Yan. Anong ibig sabihin? Nandiyan po, to rule, to lord over, ano pa? To lord, be lord of, ano pa? Of things and forces, no? Pagka mga bagay naman o mga forces, to exercise influence upon or to have power over. Halimbawa, sa isang bagay na, halimbawa, nagpapapigil sa'yo, pag a-attend ka ng church, lagi namang nandyan yung kumari mo nakaharang sa pinto. Mare, saan ka pupunta? Pupunta akong church. Mamaya na. Sabi mo, in Jesus' name. Huwag akong mapigilan nito. Tama mga kapatid? Pag ikaw ay maruming kaisipan o kaya masamang kaisipan, sabi mo, naku, meron akong bukol dito, cancer na ata to. Alisin mo yan. Utusan mo. Wala yung kapangyarihan sa'yo. Be Lord over it. Sabi mo, Lord, ano man ang nakapako na ito, wala na to bukas in Jesus' name. Amen mga kapatid? Yun ang ibig sabihin ng koreo. Dominion. To have dominion over. Amen po ba? So, ibig sabihin, kung meron kang kapangyarihan sa mga bagay at sa mga puwersa sa mundong ito, kasama si Satanas diyan, walang magagawa si Satanas sa ating mga buhay. Can you amen? Sige nga, palapakan po natin ating Diyos na buhay. Bakit? Titus 2:11, "For the grace carries of God that brings salvation has appeared to all men." No? Dahil sa biyaya ng Diyos, tayo po inaligtas. Verse 12, dalawa po yan. It, yung carries, teaches us, anong tinuturo sa atin? Everybody? It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and look at that, godly lives in this present age. No? Dahil sa biyaya, verse 11 kanina, naligtas ka. At meron palang pagkakataon na pwede tayong mamuhay ng merong godly lives kapag ang banal na spirito ay nasa sa ating buhay. Can you hear amen? Amen po ba? Now, nung na-born again ka, nung naka-attend ka sa church na ito, ay wala ka pa rin natatanggap na bulong ng banal na spirito, ibig sabihin, baka hindi ka tunay na na-born again. Bakit? Look at this. Sabi dyan sa verse 12 again, it teaches us, anong tinuturo sa atin? To say no to ungodliness and worldly passions. Ano pa? To live self-controlled, upright, matuwid, and look at that, godly lives in this present age. So, kaya natin dahil sa biyaya, charis ng ating Diyos na buhay. Is that clear mga kapatid? Amen po mga kapatid? Imposible man na sabihin natin, naku, dahil sa mga kasama ko, hindi ko talaga kayang magbago. Brothers and sisters, nandyan ang biyaya ng Panginoon, kaya natin. Basta tayo po'y magpasakop sa ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen. Next po, sabi dyan, you cannot be tempted on what? Look at that. On what you do not think. Sa Tagalog, hindi ka matutukso sa bagay na hindi mo iniisip. Tama ba mga kapatid? Tama po ba? Amen. Bakit? Kasi nga hindi mo iniisip at ang ating pong kaisipan ay meron pong kakayanan na mag-isip lang ng isang kaisipan at the same time. Amen po ba mga kapatid? Amen? Totoo po ba yon? Pag ang iniisip mo ay pera,
iniisip mo bang Diyos? Totoo yan. Pag pera lang iniisip mo bang Diyos? Pera lang. Pera. Pero pag iniisip mo ang Diyos, naisip mo bang pera? Ano sa palagay nyo? Hindi nyo kayang mag-isip ng sabay. Tama ba mga kapatid? Pwede mong isipin muna ang Diyos, tapos, sige, pera naman. Pero hindi pwedeng sabay mo silang iisipin. Amen po mga kapatid? Do you get that? Amen po ba? Amen. Pag sinabi kong apple, anong nasa isip nyo? Apple. Pwedeng apple juice, o kaya yung apple na cellphone, o kaya apple na tablet, o kaya apple na logo. Tama ba mga kapatid? Pero hindi mo pwedeng isipin ang lahat ng sabay-sabay. Are you with me mga kapatid? So you cannot be tempted on what you do not think. Sabi po rito, Hebrews 11 verse 5, Tagalog, sa Biblia, ang katotohanan kung kanilang naisip, yaong lupaing kanilang pinanggalingan, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. No? So ito po yung mga Israelita na naisip sana nila na meron silang pagkakataon na bumalik doon sa lupang pinanggalingan nila. In Hebrews 10 verse 2, letter B, for the worshipers, once purified, would have had no more consciousness of sin. Lahat po ng nilinis na ng Diyos, lahat ng mga nagpupuri sa Diyos, ay binigyan niya ng consciousness na hindi na magkasala. Ano nga po ba ang Greek word ng salitang consciousness? Next po. In Greek, it means suneidesis. Sabi nga natin, suneidesis. Very good. Dalawang word po yan na pinagsama. Literally, pag sinabing sun, always, and yung eidesis, which means ido, thinking. Pag pinagsama, sun plus ido, it means always thinking. Laging iniisip. Ano nga po bang laging iniisip? Na ikaw ay hindi na magkasala pa. Amen po ba mga kapatid? Pero pag iniisip mo lagi, hindi, magkakamali ako. Hindi, gagawa ko ng masama. Siyempre, yun din ang laging papasok sa ating kaisipan. Amen po ba mga kapatid? Are you still with me? Amen. Romans 5:20, letter B, sa New King James, sabi diyan, but where sin abound. Itong isipin natin. But where sin abounded, grace abounded much more. Amen po ba? Tinanong ko kayo kanina, nagkakasala pa po ba kayo? At minsan, mas marami ba kayong nagawang kasalanan kaysa kabutihan? Amen? Pero huwag kayong mag-alala. Kung saan ang maraming kasalanan ay lagi mong nagagawa, ang biyaya ng Diyos ay mas marami. Lumapit ka lang sa Diyos at ikaw ay patatawarin ng Diyos na buhay. Amen? Sige, palapakan natin ang Panginoon. Yan ang ating pananampalataya. Hindi sinasabi natin na, sige, magkasala ka na magkasala. Pero kasi ang problema ng tao, pag lagi ka siya nagkakasala, nagiging mahiyain. Tama ba? O, ba't di ka na nag-church? Nahiya ako eh. Bakit? Hindi na nga ako nag-church. Di ba? E di mag-church ka ng mag-church. Bakit? Mayaman ang biyaya ng Diyos at pag lumapit ka sa Diyos, kayang-kaya kanyang patawarin. Can you hear amen? Amen po ba? Yan ang isipin natin. Hindi yung kasalanan. Meron nga po akong kinompose dati, hindi ko lang natapos eh. Sabi doon, bakit mo iisipin ang impyerno kung may iisipin ka namang langit? Tama? Bakit mo iisipin ang mga sakit karamdaman kung may iisipin ka naman na kagalingan na nagmumula sa Diyos? Huwag mo nang isipin ang mga pangit na bagay na yan. Ang isipin mo ay ang magagandang bagay na kayang ibigay ng Diyos sa atin. Can you hear amen? Amen. Next po, are you still with me? Okay, I can do what the Bible says I can do. Number 2, I can be witness for Christ. Sabihin nga natin, witness. Yan. Tayo po ay witness. Tayo po ang tawag doon, saksi. No? Saksi, no? Sa ating Panginoong Jesucristo. John 1:41, the first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him. Ano sabi niya? We have found the Messiah, that is the Christ. No? Sabi ni Andrew, ang unang niyang ginawa nung siya'y makatagpo sa Panginoon, we have found the Messiah. Kayo po ba, nung kayo naging Christian, sinabihan niyo ba yung mga kapatid niyo? Yung totoong kapatid nyo, kuya mo, ate mo. No? Dapat ganun ang ginawa natin. Pag uwi mo, kuya,
Natagpuan ko na si Kristo. Saan? Doon sa church na yon. Halika, sumama ka. Tama ba mga kapatid? You are a witness. And verse 18, sabi diyan, as Jesus was getting into the boat, the man who had been demon-possessed begged to go with him. Ito naman po yung mama na pinagaling niya sa kanyang sakit at karamdaman. Imbis po na pauwiin o umuwi siya, kasi sabi ni Lord, umuwi ka para magpatotoo sa iyong mga kapatid, sa iyong pamilya. Alam niyo pong ginawa niya? Hindi siya umuwi. Pero hindi siya nagliwaliw sa kung saan-saan. Anong ginawa niya? Siya po ay pumunta sa Decapolis. Tingnan niyo po yung picture na to. Sabi nga natin, Decapolis. Pag sinabing Decapolis, Deca means 10 cities. No? Imbis na siya umuwi sa pamilya niya para pamilya niya lang ang mapagpala, hindi niya ginawa yon. Ang ginawa niya, nag-ikot siya sa 10 bayan na malapit sa lugar niya para ipahayag na si Kristo nga ay ang Diyos na nagpapagaling. Can you hear amen? Amen po ba? Eh ikaw, nung naging Christian ka, saang bayan ka na nakarating? San Rafael? Malolos? Nakarating ka na ba ron? Baliwag? Candaba? Diba? Saan ka na po nakarating? Para sabing, si Lord namin ay nagpapagaling. Ang Lord Jesus namin ay Kristo. May narating ka na po ba? So far, sa kapitbahay pa lang, pastor. Tama ba mga kapatid? Okay, baka sa kapitbahay, Mars! Hello? Look at this. Ang lahat ng tunay na nakakilala kay Kristo at nagkaroon ng good news sa kanilang buhay, ipinagsabi nila ang mabuting balita na narinig nila. Can you hear amen? Not unless, sige palapakan natin ng Diyos, not unless hindi good news yung naranasan ninyo. Not unless hindi good news yung narinig ninyo. Ano po yung good news ulit? Ikaw ay naligtas dahil sa biyaya at pagpapatawad ni Kristo. Amen ba mga kapatid? Amen po ba? Walang taong pupunta sa langit. Sabi ko sa nakaraan nung nasa lamay tayo, walang taong pupunta sa langit kung hindi siya tatanggap sa Panginoong Kristo. Amen po ba? Hindi ka rin naman pupunta sa impyerno dahil masama ka. Pupunta ka sa impyerno kung masama ka na, hindi mo pa tinanggap si Kristo sa iyong puso. Amen po mga kapatid? That's a big difference. Kung gusto mo na pupunta sa langit, ang iyong mahal sa buhay, i-share mo na ang mabuting balita dahil kay Kristo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. So, saang bayan ka ngayon pupunta? May naisip ka na ba? Ito, 10. Sana tayo makaisa man lang. Amen po ba mga kapatid? Amen. At ako po ay from Bulacan, nagpunta rito sa Pampanga. So, nakaisa na ako. Amen mga kapatid? Gusto bang pumunta pa ako sa ibang lugar? O kayo na lang ang pupunta? Kayo na lang? Okay, alright. Hindi nila naintindihan. Pag pumunta ako sa ibang lugar, hindi na akong pastor dito. Mayroong ibang pastor. Ako na po bang pupunta o kayo na lang? O sige po, bahala kayo sa buhay nyo. Next po, John 4:39. Many of the Samaritans from that town believed in him because of the woman's testimony. He told me everything I ever did. No? Nagpatotoo yung babae na ito. Kanina, yung man of Decapolis, lalaki. Ito naman ngayon, babae. Anong ibig sabihin? Pwedeng gamitin ng Diyos ang babae at lalaki na ipahayag ang salita ng Diyos. Can you amen? Sabi ng iba, bawal tumayong babae para mag-share ng word of God. Mali. Sabi sa katabi, mali. Kasi ang ituturo mo naman ay ang salita ng Diyos at ang mabuting balita kay Kristo. Amen po ba mga kapatid? So pwede ang lalaki at babae pwedeng gamitin para humayo at mag-witness. Amen po ba? Acts 1:8, look at this. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses. Sabi nga natin, witnesses. In Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Look at the geography na ginawa po rito. Sabi, you will be witnesses. Ikaw ay magiging saksi kay Kristo in Jerusalem. Kasi ang kausap ni Lord dito ay mga Hudyo. In Jerusalem, parang dito sa atin, sa San Jose. Sa lugar nyo lang, sa San Jose. In Jerusalem. In all Judea and Samaria. Sana yon? San Rafael, Candaba, Malolos, Bulacan. Amen? So lumalawak. Ano pa? And to the ends of the earth.
Luzon, Visayas, Mindanao, Saudi, Canada, US, Japan, at kung saan-saan pa. Can you hear amen? Ikaw ay pinapayagan at ikaw ay pinapadala ng Diyos sa lahat ng lugar na iyon. Ang Greek word po ng salitang witness ay martus or martyr. At ang ibig sabihin po nito, pag sinabing martyr, meron ba tayo dyan? Parang di ko ata nailagay. Ang Greek word? Wala. So, ang Greek word po ng salitang witness ay martus, which means martyr. Pag sinabi pong martyr, handa kang mamatay para sa isang bagay na pinaniniwalaan mo. Amen po mga kapatid? Kayo po ba'y witness talaga ni Kristo? Kayo po ba'y martyr para kay Kristo? Handa ba kayong mamatay para kay Kristo? O baka umulan lang, Lord, next time na lang, baka magkasakit ako. O kaya hinabol ka ng aso, Lord, rabies, takot ako dyan. Tama ba mga kapatid? Sabi po rito, you will be witnesses in Jerusalem, sa inyong lugar, in all Judea and Samaria, sa mga kalapit ninyong bayan, and all to the ends of the earth. Amen po ba? Now, kung handa ka ng mamatay para sa iyong pananampalataya na si Kristo ang Diyos na nagpapagaling at nagliligtas, ibibigay mo kahit ang buhay mo alang-alang sa paglilingkod sa ating Panginoon. Can you hear amen? Amen po ba? Sige, palapakan natin ang Diyos. Bakit nga po ba sila tinawag na witness or martyr? Tingnan niyo po yung mga picture po dito. Ayan po. Pinapatay po sila dahil sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Kayo po ba'y nakaranas na ng kamatayan? Sige, mag-preach ka dyan, papatayin kita ka. Meron na bang mga ganon? Wala pa naman ah. Ba't hindi kayo mag-preach? Amen po ba? I remember nung kami po ay nasa Saudi, talaga namang natatakot kami. Pag kami po yung mahayo, kasi maraming mga mutawa, yun po yung mga priest, police, yung mga nanguhuli po ng mga Christian na nangangaral. Pero dalawang kaisipan ang meron ng mga nasa Saudi na mga pastor. Either makulong ka dahil sa sugal, or makulong ka dahil nagpipreach ka ng salita ng Diyos. Mamili ka na lang doon. Amen po mga kapatid? Mas maganda na ikaw ay nakulong dahil nagpapahayag ka ng mabuting balita at salita ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Bakit? Handa mong isakripisyo ang buhay mo, ang trabaho mo, ang kabuhayan ng pamilya mo para lamang ipahayag ang salita ng Diyos at tugunan ang pagkatawag sa iyo ng ating Diyos na buhay. Can you do that? Amen po mga kapatid? Na hindi naman bumuka ang lupa, bakit di ka pupunta sa church? Hindi naman bumaha ng pagkataas-taas, bakit hindi ka pumunta sa church? Napakalapit na ng inyong church sa lugar na ito, bakit hindi tayo pumunta sa church? Ikaw ay pumunta kasama ang iyong buong pamilya at maglingkod tayo sa Panginoon. Can you hear amen? Hindi ka pa naman pinapatay di ba? Amen po ba mga kapatid? Amen. Konting sakripisyo. Sabihin sa katabi, konting sakripisyo para kay Kristo. Amen po mga kapatid? Ano po ang panalangin ni Pablo kay Philemon? Philemon 6 verse 1, I pray that you may be active in sharing your faith so that you will have full understanding of every good things we have in Christ. Ano yung prayer? Ikaw ay maging aktibo. Saan? Sa pag-share mo ng salita ng Diyos. Ilan na pong na-share ninyo na Word of God? Meron na po ba? O hanggang ngayon, di pa rin nila alam sa opisina mo na Christian ka pala. O hindi nila alam sa school ninyo na Christian ka pala. Brothers and sisters, just like this prayer, I pray that you may be active in sharing your faith in Christ. Can you hear amen? Amen. Are you learning so far? Okay. Number 3 po. Mabilis lang tayo. Number 3, I can support God's work. Kaya nyo ba yon? Kaya nyo bang suportahan ang gawain ng Diyos? Sabi ng iba, pag-support, Pastor, pera ba yan? Hindi po. Amen mga kapatid? Ito po ay pwedeng ang inyong paglilingkod, pagtulong sa gawain ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? 2 Corinthians 9:8, and God is able to make all grace abound to you, no? So that in all things, at all times, having all that you need, look at this, you will abound in every good work. No? Kaya ng Diyos na pasaganain ka sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, in all things, in all times. Bakit? Anong purpose? Para pag pinayaman ka ba, sa'yo lang?
Para pag pinasagana ka ba ng Diyos, sa'yo lang? Hindi po. Sabi diyan, you will abound in every good work. Amen po mga kapatid? Kaya sa Biblia po, pag Christian ka na, ang mga bagay lang na yumaman ay yung mga Christian na hindi madamot. Tama ba mga kapatid? Bagay ba sa'yo maging milyonaryo? Pag naging milyonaryo ka ba, magbibigay ka sa church? Tutulong ka ba sa mga kapatiran? Tutulungan mo bang yung mga kamag-anak? Amen? So that you will abound in every good work. Look at that. Ang Diyos, lagi kang pinagpapala. Hindi ka niya tinitipid. Bakit? Binibigyan ka ng pagkakataon na mag-abound, sumobra pa, no? Mag-overflow pa sa paggawa ng mabuti sa iyong kapwa at sa Panginoon. Can you hear amen? Amen po ba? Amen. Sabi ng 2 Corinthians 9 verse 8, magagawa ng Diyos, no? Sa Tagalog, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo saan? Sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan. Bakit? Tingnan niyo po, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Tingnan niyo yun. Tingin nila sa inyo, ang bait-bait. Ang bait naman ito, nagbigay. Hoy, galing yan sa Diyos. Tama ba mga kapatid? Sabi dito, pinasagana ka ng Diyos eh. Kaya naman meron kang ibinibigay. Kaya nga ang deklarasyon natin, super blessed. Lord, super blessed kami para may pasobra at yung sobra na yon ay maibigay namin sa aming kapwa, lalo na sa mga kapatiran. Para masabi nila, may Diyos na buhay na pinaglilingkuran kami. Kinari, amen? Amen po ba? Oh. Kasi pag yung hindi sobra yung binibigay mo, medyo masakit din, ano? Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Kayo po ba'y nagbigay sa abuluyan para po sa pamilya ng Obidos? Sobra ba yon o masakit? Yung iba talagang masakit, Lord, pero para sa iyo, bibigay ko. Pero yung iba, sobra lang, okay naman yon. Tama ba mga kapatid? Kasi ang mahalaga, meron kang puso na nagbibigay sa Panginoon dahil pinayaman ka ng Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? So bakit ka nakakapagbigay? Dahil ba ikaw ay mayaman? Dahil ba ikaw ay maraming pera? Totoo ba yan mga kapatid? Sige nga, mag-abuluyan ulit tayo dito. Bakit ka nakakapagbigay? Dahil sa biyaya ng Diyos. Amen? Sige, palapakan natin ng Diyos. So, pag-aralan ulit natin yung konteksto ng 2 Corinthians 9:8. Yan yung lagi nating binabasa sa grace giving. Ano nga po bang dahilan? Bakit sila nakapagbigay? 2 Corinthians 9:7. Look at the immediate context, mga nauna. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, hindi napipilitan, for God loves a cheerful giver. Alam mo na yan, di ba? Alam mo, mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may ngiti sa labi. 2 Corinthians 8, verse 1. Balik tayo sa 2 Corinthians 8, chapter 8. And now, brothers, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Ano bang nararanasan ng Macedonian churches? Mayaman na ba sila? Meron ba silang maraming pera? Balikan natin. Verse 2. Out of the most severe trial, anong meron sila? Matinding pagsubok, their overflowing joy, and their extreme poverty, welled up in, look at that, rich generosity. Nagkakandalugi-lugi na, ang daming binabayaran, wala nang natitira sa bulsa, pero masaya pa rin sila na nagbibigay. Rich generosity. Verse 3, for I testify that they gave, tingnan nyo, binigay they gave as much as they were able. No? Dapat ang bibigay nila ay 10 piso lang, pero dahil generous sila, 100 na. Sige na. Tama mga kapatid? They gave as much as they were, and even beyond their ability, entirely on their own. No? Nagkusa sila sa kanilang sarili. Verse 4, bakit? They urgently pleaded with us for the privilege, look at that, of sharing in this service to the saint. No? Bakit sila nagbibigay? Dahil ba sila ay maluwag? Hindi po. Sila ay gipit na gipit, pero masaya ang kanilang puso. Tama ba mga kapatid? Yun ang importante kasi. Pag masaya ang puso mo, masaya ka sa gawain ng Diyos, hindi mahirap ang magbigay. Tama ba mga kapatid? Kasi mahal mo ang gawain ng Diyos at mahal mo ang Diyos. Pumalakpak nga po ang lahat ng nagmamahal sa Diyos.
And look at this, ang church ng Macedonia naghihirap na, wala silang masyadong pera or resources, pero sa verse 4, sila pa ang nagmakaawa. Sabi niya, they urgently pleaded with us. Nagmakaawa sila. Ano po yun? Kasi ang pagbibigay sa gawain ng Diyos sa mga kapatiran ay privilege. Sabi nga natin, privilege. No? Para i-share mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Can you amen? Amen po ba mga kapatid? Kaya whether meron tayo, whether tayo ay maluwag o nahihirapan, tayo pa rin po ay magkaroon ng puso na laging nagbibigay. Can you amen? Amen po ba? Meron po na po ba kayong ganong puso? Pag sinabi natin magbigay tayo sa Panginoon, hindi mo iniisip, piso yan, 10 yan, 100 yan. Basta ang mahalaga, Lord, magbibigay ako sa iyo. Can you amen? Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. So you can support God's work. Kaya po ba mga kapatid? At sabi naman po doon, ayon sa iyong laman ng puso. Hindi sinasabing, magbigay po tayo, pinakamababa, 1,000. May ganun ba? Wala. Tama po ba? Ang ibigay mo ay kung ano ang ayon sa iyong makakayanan at hindi ka napipilitan. Can you hear amen? Yun ang mas tatanggapin ng ating Diyos na buhay. Kesa naman magbigay ka nga ng 1,000,000, mayat maya, nanunumbat ka naman. Nagbigay nga ako dyan, hindi ako pinapansin eh. Di ba mga kapatid? Mas maigi na nagbigay ka ng 10 piso, maluwag sa iyong loob, mahal na mahal ka ng Diyos. Kasi nung binigay mo yon, nakangiti ka. Shout amen. Pumalakpak nga po ang magbibigay mamaya ng nakangiti. Nakahanda na bang bibigay nyo mamaya? Amen. Good. Very good. Next, number 4. Malapit na po. I can do the works of Christ. Kaya kong gawin ang mga ginawa ni Kristo. John 14 verse 12. Most assuredly, I say to you, sabi ni Lord, he who believes in me, the works that I do, he will do also. And greater works than this, he will do because I go to my Father. No? Sabi ni Kristo, yung ginawa ko, magagawa mo rin. Ano ba mga ginawa ni Lord? Nagpagaling ng may sakit. No? Nagpadilat ng mga bulag. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Nagligtas ng mga kaluluwa. Amen po mga kapatid? Kaya mo rin gawin yan. Sabi sa katabi, kaya mo rin gawin yan. And may pangako, greater works than this he will do. Hihigitan niya pa ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Bakit? Ang Greek word ng salitang greater ay meizon. Sabi nga natin, meizon. Literally, it means more, ano pa? Quantity, larger, ano pa? Elder, or stronger. Look at that. Pag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, more ang kaya mong gawin sa ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Sabi naman ng iba, Pastor, bata pa ako eh. Wala akong kayang gawin. Ako isang kabataan pa lang. Wala pa akong trabaho, wala pa akong kakayanan. Mali po yun. Anong sabi ulit ng verse? Greater works than this you will do sa Panginoon. Higit pa dyan ang kaya mong gawin sa ginawa ng Panginoon. Meizon, greater. Ang Greek word po ay elder. Sabi mo nga elder. Pakibalik nga po yon. Yan. Pag sinabing elder, kahit bata ka, ang kaya mong gawin na paglilingkod ay parang pangmatanda. Tama ba mga kapatid? Kaya nakita nyo, ay, kabago-bago nito ha. Pero bakit parang ang galing-galing na niya? Tama ba mga kapatid? Because you can do greater than what Jesus had done in this earth. Can you hear amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Naniniwala po ba kayo? Sabi ng iba, wala akong natapos, wala akong napag-aralan, kaya mo pa rin na maglingkod at mangaral ang salita ng Diyos. Amen po mga kapatid? Kasi sa pangako that you can do the ministry or the work of Christ. Can you hear amen? Amen po ba? Sino po sa inyo ang pag inassign sa prayer ay hindi po tatanggi? Meron ba rito? Sino pang gustong ma-assign sa prayer? Taas nga ang kamay? Akala ko ba meron? Taas nga ang kamay po. Sister Ruth, pakikuha ng mga pangalan. Amen po? You can do that. You can do greater than that. Can you hear amen? Amen. Acts 10:38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil. Because, look at that, God was with him. Pag pinag-pray ka rito, kaya mong gawin. Bakit? Hindi dahil magaling ka, kundi God is with you.
kasama mo ang Diyos. Sabi sa katabi, kasama mo ang Diyos. Kaya mong gawin. Amen mga kapatid? Ang maglingkod sa Diyos. Are you with me mga kapatid? So the question is this. Look at this. Tingnan niyo po ito. Kanina binubulay ko. How could you do less? No? Bakit makakagawa ka ng mas mababa pa sa ginawa ng Panginoon? Hindi po. Tama ba mga kapatid? Kaya mo pang higitan ang mga bagay na ginawa ng ating Diyos sa paglilingkod. Bakit? Mas mahaba ang buhay na ibibigay sa iyo ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Samantalang yung iba, nung nag-church dito, siguro mga 16 na, Lord, Pastor, konti na lang oras ko, naintindihan ko po yan. Pero yung mga bata pa, at dito na lumaki sa church, brothers and sisters, mga kabataan, mga single, yung mga wala pang responsibility sa buhay, mas marami pa kayong magagawa sa gawain ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Do you believe that mga kapatid? Kanina lang po, nung nakaraan po, nasa Lamay kami Monday. Tama ba? Tapos Tuesday, nagpahinga po kami. Tapos Wednesday, nandito na kagad kami kanina. Sa totoo lang po, napakasakit po ng ulo ni Pastor. Mula pa po ng Monday hanggang Tuesday, hanggang ngayon, siguro po sa over-fatigue na rin po. Pero sabi ko, Lord, how could I do less? Kaya kong gawin ang mga bagay na ito, hindi dahil malakas ako, dahil kasama kita. So alam nyo po, nagdadrive ako sa NLEX, isang mata lang. Sabi ko, Lord, basta hawakan mo kami, hindi kami babangga. Takbo nga na lang naman, takbong pogi. Sabi nga nila, mabagal lang. Tama ba mga kapatid? Kasi iniisip ko, Lord, baka pagdating naman doon sa lugar ay umokay na ako. And true enough. Nung kami po'y nandun na, mainit talaga, sobrang init, nasa sementeryo kami. Pero sa biyaya ng Diyos, nagampanan naman po ng iyong pastor ang kanyang obligasyon. Naihatid po natin, Sister Jeng, sa ating Panginoon, ang kanyang spirito at ang kanyang mga kaanak ay napag-pray. Kaya sabi, kaya nating gawin ang lahat ng bagay dahil kay Kristo. Can I amen? Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Biruin niyo yun, pwede naman ako mag-chat kagad. Sister Tess, ikaw munang mag-pray sa patay. Napakasakit po ng ulo ko. Papayag ka ba, Sister Tess? Kung sakali. Brad Edwin, pwede bang ikaw muna? Kasi talagang hindi ko na po kaya mag-drive. Kaya ba? Ayun. Di ba po na? Nana Banji, pwede po bang kayo na lang muna? Pag-pray nyo lang po sila, sabihin nyo lang po ito, papadala ko yung sasabihin. Kaya ba mga kapatid? And yet, kung hindi kinaya, pinanghawakan ko ang pangako na to. I can do more, Maysan. I cannot do less kasi kasama ko ang ating Panginoong Jesucristo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Kaya mo. Sabihin sa katabi, kaya mo. Kasi kasama mo ang Diyos. God was with us. Amen mga kapatid? Luke 9:1, when Jesus has called the 12 together, He gave them power, ano pa? Authority to drive out all demons and to curse and to cure diseases. No? Kaya mo magpagaling na sakit ng iba. E di lalo ikaw, Lord, masakit ang ulo ko. Sabi ko kanina, in Jesus' name, lumayas ka. Ito na po ako ngayon. Nakatayo sa inyong harapan. Wala na ang masyadong masakit na ulo. Nagpapagaling na lang at nagpapalakas. Can you amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Gusto niyo po ba yun mga kapatid? Hindi yung pag may sakit ka, inom kagad, bili kagad ng ganito, hospital kagad, check up kagad. Hello? Kaya mo nga magpagaling ng sakit ng iba eh. E di ikaw din. Kaya mong pagalingin ang iyong sariling sakit. Kaya mo magpalayas ng demonyo. Can you amen? Ng kamalasan, ng masamang kaisipan. Amen po mga kapatid. Sige, palapakan natin ang Diyos. Sabi ng iba, hindi, hintayin ko si pastor. Mali. Kaya mo. Sabi sa katabi, kaya mo. You can do what the Bible says you can do. Amen mga kapatid? Sulat niyo po yung verse na yan, Luke 9:1. Verse 2, He sent them out to preach to the kingdom of God and to heal the sick. Amen po ba? Tayo ay ginawang anak ng Diyos. Tayo iniligtas ng Diyos para mag-preach. Mangaral ng kanyang salita, hindi para umupo. Sabi sa katabi, hindi para umupo. To preach and to heal the sick. Wow. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Amen. Next po, Luke 10 verse 11. After this, the Lord appointed 72 others and sent them to
by two ahead of him to every town and place where he was about to go. He told them 72 others. Verse 8, when you enter a town and are welcomed, eat what is set before you. Sinabi niya, nagpadala siya ng 72. Dala-dalawa po yun. Ano man ang ipakain sa inyo, kainin ninyo. 9, heal the sick who are there and tell them the kingdom of God is near. No? Magpagaling ka ng mga may sakit. Dumadalaw kayo sa mga may sakit? Dumadalaw po ba kayo? Sa ospital, sa mga bahay, sa mga kumpare ninyo, huwag nyo nga kalimutan na sabihin, the kingdom of God is near. Darating na si Lord, kapatid, kaibigan, kaya tanggapin mo na si Kristo. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Amen. John 14 verse 12, most assuredly, I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. Look at that. The greater works than this, he will do because I go to my Father. Amen po ba? Luke 10:19, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome, ano daw po yun? All the power of the enemy, nothing will harm you. Walang makakakanti sa iyo. Walang makakasakit sa iyo. Bakit? Binigyan ka na ng power and authority para tapakan ang anumang problema sa iyong buhay. Can you amen? Amen po ba? Ano po yung mga hayop na binanggit dito? Snakes and scorpions. Ito po ba yung makakamandag na mga hayop? Amen? Kaya mo silang tapakan. Amen po mga kapatid? Pero wag mo namang sasadyain. Halimbawa may aso. May rabies yan. Dadaan ako dyan. Kasi sabi, iingatan ako ng Panginoon. Amen mga kapatid? Pwede naman yon. Pero kung sinubok mo ang Diyos, di ba ang sabi ng Bible, huwag mong susubukin ang Diyos. Pero halimbawa, sabi mo, ako'y pupunta sa Bible study. Pagdaan mo, bigla kang sinakmal ng aso. Sasabihin mo sa kanya, I command you, aso, walang rabies na kayang pumatay sa akin in the name of Jesus. Amen po mga kapatid? At sabi rito, nothing will harm you kasi iningatan ka na ng Diyos bago ka pa man sakmalin ng aso na yon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Amen. Malinaw po ba yon? Kaya huwag kang magpakagat sa aso ha. Mag-pray ka muna bago ka umalis ng bahay. Can you hear amen? Amen. Next, number 5. Last na po ito. Number 5, everybody. I can be fruitful for God's glory. Ito ang pinakamaganda. Ikaw ay naglilingkod, ikaw ay tumatagal sa church, lumalago ka, at nagiging mabunga. Sabi nga natin mabunga. Bakit ka nagiging mabunga? Para sa kapurihan ng Diyos na buhay. John 15:1, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Verse 2, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes that it may bear more fruit. Sa NIV, mas maganda. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does not bear fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. No? Yung mga sanga, sino po ba yung sanga? Tayo po yon. Amen mga kapatid? Sino ang puno? Si Kristo. Tayo ang mga sanga at ang Ama ang vine dresser. Siya ang nag-aayos doon sa puno. Ang gardener. Can you hear amen? Amen po ba? Sabi rito, He cuts off every branch that bears no fruit. Matindi to. Pag hindi ka raw namumunga, pinuputol sa sanga. Sabi sa verse kanina sa New King James, it takes away. Pero sa mas magandang salin at paliwanag po nito, kahit hindi ka pa nagbubunga, hindi ka pinuputol ng Diyos. Can you hear amen? Mabuti bang Diyos na yan? Amen po ba? Sino sa inyo may bunga na? Taas nga kamay, may nadala na sa church. Yung iba, He cuts away. Puputulin ka. Tama ba? Mali. Ano po ang ibig sabihin ng takes away or cut off? Tingnan niyo po. In Greek, it means airo. Sabihin nga natin airo. Anong ibig sabihin? To take up or lift up. Tingnan niyo? Itong kapatid na to, 10 taon na, nakaupo pa rin, hindi pa rin nagbubunga, halika nga.
inaangat mo siya, tinataas mo siya, tinutulungan mo siya para pagdating ng araw, hindi lang ikaw ang may bunga, pati siya may dala na rin sa Panginoon. Can you hear amen? Kaya palapakan nga natin ang Diyos. Kasi po, usually, yung vine, yung mga ubas, ako, nakakita lang ako sa picture, yung ubas kasi gumagapang yan. Tama ba mga kapatid? At yung iba pong mga dahon yan ay gumagapang na sa pababa pag hindi po yan naaalagaan. Are you with me mga kapatid? Baka naman kasi hindi napapa-follow up, hindi naaalagaan, buti na lamang po may mga care leaders tayo. Taas nga kami mga care leaders. Sila yung nagtataas sa iyo, sila yung nagpapaalala sa iyo, kasama ang Panginoong Hesus at ang Banal na Espiritu. Kaya darating ang araw, magbubunga ka rin sa ating Panginoon. Can you hear amen? Amen po ba? Nakuha po ng literal translation ang magandang salin. John 15:2. Look at this. Every branch in me that does not bear fruit, He lifts up. And every branch that bears fruit, He prunes that it may bear more fruit. Yung mga nagbubunga na, pinupruning pa niya. Tinatanggal niya yung mga tuyong dahon, mga patay na sanga, para yung energy, yung mga nutrients, pumunta na kagad sa mga buhay na mga sanga at dahon. Pagdating ng araw, mas magbubunga ito. Bakit? May nag-aalaga dun sa puno na iyon. Can you hear amen? Mapalad po tayo, may pastor tayo. Tama mga kapatid? Kami po ang nag-aalaga sa inyong kaluluwa. Pinapakain namin kayo ng mga salita ng Diyos. Nabubusog po ba kayo? Pumalakpak nga po ang mga nabubusog. At dahil nabusog ka, sabi mo, dumighay ka naman. Ano yung dighay? Ipagsabi mo, may gawain every Wednesday and Sunday. Amen po mga kapatid? Amen. John 15:5, malapit na po tayo. Last 2 verses. Everybody, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, si Jesus, you can do nothing. Amen po ba? Kaya ka nagiging mabunga, hindi dahil magaling ka, hindi dahil mayaman ka, hindi dahil matalino ka, hindi dahil nasa iyo na ang lahat, sabi nga ni Daniel Padilla. Ikaw ay nagbubunga dahil nakakonekta ka kay Kristo. Hiwalay sa Panginoon, wala kang magagawa. Can you hear amen? Palapakan natin ating Diyos na buhay. Amen po ba mga kapatid? Last verse, John 15:8, everybody. By this my Father is glorified that you bear much fruit, so you will be my disciple. Look at that. Gusto niyo bang magbunga sa Panginoon? Akala kasi ng iba, pag nagdala ka sa church, wala lang. Hindi po. Pag nagdala ka, nagbunga ka sa gawain ng Panginoon, nabibigyan ng glory ang Panginoon. Amen mga kapatid? Napapasaya mo siya. At mantakin po ninyo, pag napasaya ninyo ang ating Diyos, pagpapala ang darating sa iyo, sa iyong negosyo, sa iyong trabaho, sa iyong pamilya, at sa lahat ng iyong mahal sa buhay at angkan. Pinapayaman ng Diyos ang inyong buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Do you want to glorify God? Magbunga po tayo. Magdala tayo. Sabi sa katabi, magdala tayo ng kaluluwa sa Panginoon. Amen mga kapatid? Sige, tayo po tayong lahat. Let's have a quick recap ng ating natutunan na 5, I can do what the Bible says I can do. Sabi muna natin, I can do what the Bible says I can do. Number 1, I can live godly. Number 2, I can be a witness for Christ. Number 3, I can support God's work. Amen. Number 4, I can do the works of Christ. Number 5, I can be fruitful for God's glory. Amen po ba mga kapatid? Minsan pa nga po, ideklara ulit natin. Next slide. I can do what the Bible says I can do. Amen? So what's our Macarius challenge? Yung pa rin po, renew your mind and agree with God. Sabi nga natin, renew your mind and agree with God. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan, salamat po for this wonderful time of Bible study. Salamat po sa pagdinala mo kami sa lugar na ito. At alam namin, Lord, na hinipo mo po ang puso ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa mga pagpapaalala mo sa amin, sa mga I can do na pwede namin gawin. Dahil sinabi ng Biblia, na kaya na naming gawin, Panginoon. Lord, nawa po'y naitanim ito
sa pinakamatabang bahagi ng aming puso upang hindi namin makalimutan. Iukit mo sa aming mga kaisipan, sa aming mga puso, ang mga salitang ito. I can do what the Bible says I can do. At marami pa pong mga bagay yan, Panginoon, kaya help us to discover it. Help us to read your Bible as part of our lifestyle, Panginoon. Dahil nga anak mo na kami, dapat alam namin ng iyong mga salita at pangako. Kaya Lord, patuloy mo kaming palaguin at patuloy po na maghari ka sa aming mga buhay. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng papurit, pasasalamat. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Palapakan po natin ng Diyos. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Everybody, renew your mind and agree with God. To God be the glory. Palapakan po natin ng ating Diyos. Are you blessed? Super. So kung kayo po